Alright, Zap mga katrupan, nagto-troubleshoot tayo ng ating solar setup. Kung papansinin nyo, maaraw naman, pero walang lumalabas na charging na icon. Ang meron lang ay load. Yung MPPT pala natin, solar charge controller natin, MPPT, ay 100 ampere ang kanyang capacity. Tingnan natin yung capacity. Ayan, 100 ampere tapos 12 volts or 24 volts. Tapos sukatin natin yung voltage na nakukuha natin gamit yung meter natin, Ayan, wala tayong load dito, Ayan, so sa screw lang, enough na yon. Ayan, so yung reading natin ay umaabot ng 43 voltage. Tapos para malaman natin kung gumagana talaga yung automatic na meter natin, digital meter natin, check natin yung voltage din ng ating battery. Diba, ang reading niyan ay 13.3. So lilipat ko lang, Pang battery naman tayo, positive negative din. Ayan, testing natin yung reading. Kung totoo nga. Ayan, so 13.33 din mga katrupa. Ayan, 13.33 din. Ayan. So ibig sabihin gumagana yung meter natin, tama din yung polarity natin. Pero ang tanong, bakit kaya hindi gumagana yung charging? Maaring dahilan ay yung voltage na nasukat natin, 43 volts yung nasusukat nung meter natin. Ang system ko kasi ngayon ay 12 volts lang. 3.2 plus 3.2 plus 3.2 plus 3.2. Ang nominal voltage nan ay 12.8. Pero currently charging na siya, 100% yung nakasulat dito pero hindi pa siya talaga 100%. I don't know why pero nasa 65% pa lang to based dun sa ating BMS. So kinakalibrate ko pa din yan. Anyways, yun. So ang capacity daw ng 12 volts pagdating sa charger ay 20 to 30 voltage. Pero since lumagpas na siya, 43 voltage na, pang 24 volts na daw yun. So ibig sabihin, may problema dun sa setup ko ng solar panel. Papakita ko sa inyo yung solar panel ko. Okay, so yun mga katrupa, ito yung solar panel na ginagamit natin, Parang 150 watts lang yata ang isa nito. Binili ko sa Shopee, sabi nila 600 watts na yung isa. Pero ang liit niyan 67 cm by 45 cm. So wala talaga siya sa 600 watts. So itong dalawang to binili ko for 1,600 pesos, dalawang piraso. Tapos based dun sa pagsukat natin, hindi siya 600 watts. Lang siya, nasa 100 to 150 watts ang isa. So yun, sukatin natin, yung voltage. Okay, bago natin sukatin yung voltage, gamit yung multimeter natin, digital. Tingnan mo natin yung setup ng solar panel ko. So naka-series to, kasi tingnan nyo yun, positive to negative, red to black, from one solar panel to the second solar panel. Tapos ayun, yung main niya yung black, saka yung red, positive tong red, negative tong black. So anong nangyayari kapag series connection? Kapag series connection, nag-a-add yung voltage. So yung nasukat natin kanina doon sa baba, nasa 43.33 voltage siya, parang ganun, or 40 something. So ibig sabihin, ang isang panel ay nasa 20 volts. So para mapababa yung voltage, ang gagawin natin, ipaparallel natin to. Ibig sabihin, positive to positive, negative to negative tayo. Ganun yung mangyayari. Okay? So ngayon, yung panel natin, sukatin muna natin kung same nang nakukuha dun sa baba. Yung mga trupa, may nakalimutan pala ako, bago tayo makakapag parallel connection. Kasi yung dalawang positive, pagkokonikin natin, dalawang panel lang tayo Tapos yung dalawang negative, pagkokonikin natin. So, ang tanong, ano yung wire na papunta sa MPPT or solar charger controller? Wala, di ba? Kasi magkakonect ngayon dalawang panel via MC4. So, mangyayari, gagamit tayo ng 2-in-1 MC4 cable. Okay, sa baba muna tayo. Nakakalula mga katrupa, bababa tayo. Ang taas Ito yung kailangan natin Yan. Dalawang 2-in-1, isa sa positive, isa sa negative. Okay, ikabit na natin to mga katrupa. Let's go. Okay, so yun mga katrupa, nakakonect na yung 2-in-1 na wires, Isa sa positive, isa sa negative.
So yan, kung mapapansin nyo, meron pa ditong dalawang wires, MC4 na bakante. Ayan. Ito ay papunta naman dun sa ating solar charge controller, MPPT. I-connect natin yan dito. Positive to positive and negative to negative. Pero bago yun, i-confirm muna natin, sukatin muna natin kung naging 20 volts na ba yung ating reading. No? Okay, so yun mga katrupa. Ito na yung ating parallel connection ng solar panel. No? Positive to positive, negative to negative. Check lang natin gamit yung ating probe. Okay, so ito yung positive. Red yan. Tapos yung negative, yung black. Check natin kung mag-read. Ayan, so nag-read siya mga katrupa. Ayan, so nag-divide yung yung voltage natin from 40 volts to 20 volts. So ibig sabihin gumagana yung ating parallel connection. Kapag naka-parallel, same lang yung voltage pero yung ampere or current tumataas. So ibig sabihin mga katrupa, itong solar panel natin ay 150 watts ang isa. Kung di ka naniniwala, apply natin yung power is equals to voltage times current. So kung hinahanap natin yung current, no, I is equals to power divided by voltage. So kung ang isang solar panel ay 150 power divided by 20 volts, nagiging 7.5 ampere. Okay, ibig sabihin, isang panel natin ay 7.5 ampere. Multiply natin 20 volts times 7.5 ampere is equals to 150 watts. Okay ba yung mga katrupa? Okay, so ngayon na-check na natin na tama na yung ating voltage reading, no? Ito yung target natin para gumana yung MPPT. Ngayon naman, i-check natin yung MPPT kung gumagana nga talaga. Okay, let's go. Siyempre mga katrupa, hindi pala gagana yan kapag di natin kinonect yung ating parallel sa ating main positive and negative papuntang MPPT. Pero kung papansinin nyo, mali na yung neto, yung MC4, parehong male. Male yan, di ba? May love it eh. Male yan, di ba? Hindi siya pwedeng mag-connect. Kasi ginamit ko to kanina sa series eh. Di ba? Ngayon parallel siya. So kailangan magpalit ako ng MC4. Gawin kong female tong isa. Alright, yan mga katrupa, nakakonect na. Pero mas maganda pala pagka naka MC4, no? Teka, palitan ko lang. Ayan, all set na mga katrupa. Natago na yung madumi nating wiring. Yung madumi nating crimping, ayan, nasa loob na. Alright, check natin yung ating MPPT sa loob kung okay na ba. So yun mga katrupa, gumagana na, no? Meron ng charging icon yung ating solar panel. Tapos i-on ko lang yung ating load. Ayan, on na. So, ibig sabihin, yung ating USB, pwede na mag-supply, no? Alright, so confirm natin, no? Confirm natin, pagtabihin natin sila. Tapos, probe to probe tayo, no? Positive to positive, negative to negative. Suksok lang natin dito. Tingnan natin kung may reading. Ayan, so 19 volts, roughly 20 volts pa rin yun. So, pasok pa rin sa ating range. Alright, so yun lang mga katrupa, nakakapagod. Trick yung araw, tas gumagalaw tayo. Kung nagustuhan nyo yung content natin, please like, follow, subscribe, and share for more. So yun lang mga katrupa, hanggang sa susunod na episode. Bye-bye!